Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Cebu ang pangunahing sentro ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang lungsod ay may maraming kasaysayan at ang isa dito ay noong 1521 nang bisitahin ito ng sikat na explorer na si Ferdinand Magellan. At ang isa sa mga lugar dito ay ang munisipalidad na tinatawag na Minglanilla. At ang isa sa mga nakatira sa Minglanilla ay ang isang 6 na taong gulang na si Ella Joy Pique. Noong February 8, 2011, Martes, nagsimula ang araw ni Ella Joy ng normal. Matapos niyang kumain ng kanyang umagahan, pumasok siya sa kanyang eskwelahan sa Kalahuan Elementary School. Umuwi siya sa kanilang bahay para kumain ng tanghalian, pagkatapos ay bumalik siya ulit sa eskwelahan. Ayon sa kanyang amang si Renante ay nakausap pa niya ang kanyang anak dahil sinabi niya dito na hindi niya ito masusundo sa eskwelahan dahil meron siyang bigla ang kailangang gawin sa kanyang trabaho. Maaari lang tayo magsuspetsya na ang eskwelahan ni Ella Joy ay malapit lang sa kanilang bahay kaya kampante ang ama nito na si Renante na okay lang na hindi niya sunduin ang kanyang anak. Sumapit ang alas 4 ng hapon at nagtapos na ang klase sa buong eskwelahan. At dahil sa alam ni Ella Joy na walang susundo sa kanya, sumubay siya sa paglalakad kasama ang iba niyang mga kaibigan at ang dalawa dito ay ang kambal na lalaki. Habang naglalakad ay merong tumigil na isang itim na sasakyan sa kanila. Ayon sa salaysay ng kambal ay inalok si Ella ng 2 piraso ng 50 pesos para pumasok sa loob ng sasakyan. Nang tinanggap ni Ella ang pera ay pumasok na ito sa sasakyan at nagpaalam na sa kanyang mga kaibigan. Alas 6 ng gabi ay nakarating si Renante sa kanilang bahay pero hindi niya nakita si Ella Joy. At katulad ng ibang mga magulang, agad siyang nagpanik at kinutuban agad ito ng masama. Dahil dito ay agad silang kumontak ng mga pulis at na-report nila na nawawala ang bata. Hinanap at binalikan din nila ang eskwelahan dahil nagbabaka sakali sila na makita nila si Ella Joy. Pero sumapit na ang madaling araw ay hindi pa rin nila nakikita ang anak at wala din silang balita galing sa mga pulis. Kinabukasan ay pumasok si Renante sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagprint siya ng missing persons poster upang makatulong sa paghahanap kay Ella. Pero ng parehong araw, isang caretaker ng isang beach sa kabilang barangay ang nakakita sa isang parang package malapit sa bangin. Ito ay nakabalot sa isang puting kumot na itinali ng mahigpit gamit ang mga wires. Inakala ng mga tao na nakakita ay naglalaman ito ng patay na baboy o kaya naman patay na aso. Pero nang makuha nila ang hinihinalang package at dumami na ang mga tao na gustong malaman ang laman nito, ay dito nila nakita na ang laman ng package ay hindi patay na hayop, kung hindi, isang walang buhay na katawan ng isang bata. Mabilis kinontak ng mga tao ang kapulisan at agad naman na rumisponde ang mga ito. Matapos ang kanilang inisyal na investigasyon ay kinumpirma nila na ang laman ng package ay katawan ng isang bata. Hindi malayo sa pinagtapunan ng katawan ay nakita nila ang isang school bag na naglalaman ng school uniform, pangbabang kasuotan, mga libro, notebooks at 2 50 pesos na bill. Hindi nagtagal at kumalat ang balita at nakarating ito sa kabilang barangay kung saan naghahanap pa rin si Renante sa nawawala nilang anak na si Ella Joy. Dinala ng mga kapulisan ang katawan sa morgue at nang makarating si Renante sa police station para magtanong kung may leads na ba sa kanyang nawawalang anak, ay dito na ay binalita sa kanya ang nakitang katawan ng isang bata sa kabilang barangay. Kahit kinakabahan si Renante ay sumama siya sa mga pulis sa morgue para kumpirmahin kung ito ba ang kanyang nawawalang anak. Ipinakita ng mga pulis ang school bag na nakita at kinumpirma niya na kay Ella Joy ang bag. Matapos ito ay dinala siya ng mga kapulisan sa morgue at dito na siya nanlumo, nagalit at umiyak. Matapos niyang makita ang kanyang anak na wala ng buhay. Ayon sa salaysay ng mga nakakita kay Renante, habang umiiyak ito ay isinisigaw niya and I quote, "Sino ang kayang gumawa sa iyo nito, anak?" Isinisigaw din niya na sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya sinundo ang anak sa eskwelahan. Bago matapos ang araw na yon ay naiuwi ng pamilya ni Ella Joy ang kanyang katawan. Ang kanyang ina na si Ligaya ay nanlumo at nagalit sa nangyari.
Sa matindi niyang panlulumo at sa napakasakit na sinapit ni Ella Joy ay hindi siya naniniwala na ang katawan na nasa harap niya ay sa kanyang anak. Ayon sa report, nang makita niya ang mukha ni Ella Joy na namamagana, ito ay umiyak sabay sigaw na hindi ito ang aking anak. Sa pangatlong araw ng pag-iimbestiga ng mga kapulisan ay nakakalap sila ng 5 witnesses. 2 dito ay ang kambal na lalaki na huling nakasama ni Ella. Sa tulong ng mga pulis ay inilarawan ng mga ito ang lalaki at babae na nasa loob ng itim na sasakyan. Sa nabuong police sketch base sa salaysay ng kambal ay mukhang ang mga taong ito ay isang foreigner at isang Pilipina. Inirelease ang police sketch sa lahat ng police station sa Cebu. Noong February 12, isang Norwegian at Filipina ang hinuli ng mga pulis habang sila ay nasa immigration check sa Mactan International Airport. Mula airport ay dinala ang magkasintahan sa Cebu Provincial Police Office para questionin. At noong February 15, dinala ng mga pulis ang mga witnesses at kinumpirma ng mga bata na ang magkasintahan ay ang mga tao na nasa loob ng itim na sasakyan, pero ang ibang mga tao ay duda sa resulta dahil ang sketch ay walang pagkakahawig sa 2 tao na kanilang nadakip. Mariin din na itinanggi ng 2 na may kinalaman sila sa nangyari kay Ella Joy. Anya, hindi nila alam na meron palang lugar sa Cebu na tinatawag na Minglanilla. At sa kalagitnaan ng pagtatanong sa mga ito ay kusang hinubad ng Norwegian ang kanyang t-shirt para ipakita na wala siyang tattoo sa kanyang katawan, taliwas sa tattoo na nasa police sketch. Sinabi din niya na siya at ang kanyang Filipina nurse na nobya ay pupunta sa Hong Kong para doon magdiwang ng Valentine's Day dahil sila ay bagong engaged pa lamang. Iginiit nila na buong araw na nangyari ang krimen ay nasa loob sila ng Waterfront Hotel buong araw. Kahit walang opisyal na reklamong inihain ng mga kapulisan ay agad binigyan ng Norwegian Embassy ng abogado ang kanilang mamamayan. Ayon sa abogado na magkasintahan na si Attorney Salvador Solima, ay hindi pwedeng idetine ng mga pulis ang 2 kung walang opisyal na reklamo o sapat na ebidensya dahil pwede silang kasuhan ng illegal detention. Hindi rin siya nakapagpigil sabihan ang mga ito na napakabilis mag-akusa ng mga pulis kahit walang malakas na ebidensya. Isinalaysay niya na binabase ng mga ito ang pag-aresto sa simpleng police sketch galing sa mga bata. Idinagdag nito na ang mga bata ay baka na brainwash na din ang mga pulisya dahil desperado mga ito na maresolba agad ang kaso. Makalipas ang ilang araw ay opisyal na kinasuhan ang 2 ng kidnapping at homicide sa Cebu Provincial Prosecutor's Office base sa pagkumpirma ng bata na sila ang nasa loob ng sasakyan at huling kasama ni Ella Joy. Pero dahil sa duda ni Governor Gwendolyn Garcia ay nag-request ito na sumali ang NBI sa investigasyon. Agad nakakita ang NBI ng mga sapat na ebidensya na magpapatunay na walang kinalaman ang 2 sa nangyari kay Ella Joy. Ang mga ebidensya ay ang mga larawan ng 2, CCTV footage at mga resibo na magpapatunay na hindi lumabas ang 2 sa hotel ng araw na nangyari ang krimen. Nang malaman ng governor ang resulta ng investigasyon ng NBI, ay nagalit ito sa lokal na pulis sa Cebu kung paano nila hinawakan ang investigasyon. Binatikos din niya ang mabilis na paghahain ng kaso ng mga kapulisan kahit walang malakas na ebidensya. Pero ang senior superintendent ng mga kapulisan ay nanindigan na may sapat silang ebidensya na magpapatunay na ang mga nadakip ay ang mga totoong salarin. Matapos ang kanilang meeting sa opisina ni Governor Gwendolyn Garcia, ayon sa isang Cebu Daily News reporter ay sinabi ng governor sa superintendent na nawala ang kanyang kumpiyansa sa mga kapulisan dahil sa kanilang paghawak sa kaso. At pagkatapos ng meeting ay nag-resign sa kanyang posisyon si Superintendent Digal. Noong February 28, na-dismissed ang kaso laban sa Norwegian at Filipina nitong fiancé. Nang parehong araw ay na-release sila matapos ang 17 araw na pananatili sa Cebu Provincial Police Office. Sa pagbilik nila sa kanilang normal at pribadong buhay, hindi naghain ng reklamo o kaso ang 2 sa mga pulisya matapos ang nakakahiyang pangyayari. Bagkus ay ang tanging hiling nila ay ang masusing investigasyon sa kaso na nangyari kay Ella Joy. Sinimulan ulit ang investigasyon sa kaso at sa pagkakataong ito ay bumuo ng bagong task force ang mga kapulisan. May mga bagong witnesses silang nakuha at matapos ang ilang araw ay dito na lumutang ang pangalan ulit ng isang foreigner at Filipina na nagngangalang Ian Charles Griffiths na isang British national at Bella Ruby Santos na tubong Naga City sa Cebu.
Noong March 2011, pumunta ang pulisya sa bahay ng kamag-anak ni Bella Ruby sa Naga City para kumpiskahin ang itim na Pajero na pagmamay-ari nito. Ang mga ebidensya ay dinala sa kamkrame para dumaan ito sa masusing investigasyon. Pero makalipas ang ilang araw ay naghain ng kaso ang pamilya ni Bella Ruby dahil nakita ng kanilang abogado na ang search warrant na ginamit ng mga pulisya ay null and void. Dahil nakalagay sa warrant na ito ay para lang sa sasakyan at hindi kasama ang bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Bella Ruby sa press at media para itanggi na may kinalaman silang dalawa sa nangyari kay Ella Joy dahil nang nangyari ang krimen, sila ay nasa Naga City. Ipinakita ng kanilang abogado ang kanilang itinerary at flight details. Ayon sa detalye ng kanilang flights, dumating sila sa Maynila galing Singapore noong February 2 at sa parehong araw ay lumipad sila papuntang Cebu. February 4 ay pumunta naman sila sa Palawan pero bumalik sila sa Cebu noong February 6 dahil babalik sila sa Singapore sa February 7. Pero dahil sa late silang dumating sa airport ay hindi sila nakaabot sa kanilang flight. Kaya nag-book ulit sila ng flight pero nakaschedule ito ng February 9. Ayon sa kanilang abogado ay bumalik sila sa Naga City mula February 7 hanggang February 8. April 11, 2011, opisyal na kinasuhan sina Bella Ruby at kasintahan nito na si Ian Griffiths. Ipinag-utos din ng Provincial Prosecutor's Office na maglagay ng hold and departure order para hindi makalabas ng bansa ang dalawa. Ayon sa mga pulis, base sa kanilang investigasyon ay ang bahay na tinitirhan ni Bella Ruby ay lugar kung saan nangyayari ang isang cybersex operation. Idinagdag nila na ayon sa kanilang witness, ilang oras bago kidnapin si Ella Joy ay tinangkang kunin ng dalawang isa pang bata sa Naga City na si Sherilyn Repolyo pero nakatakas ito. Ayon naman sa salaysay ng isa pa nilang witness na nakasakay sa motor ay nakita nito ang itim na black Pajero na nagdadrive papuntang barangay Minglanilla. Ayon sa mga pulis, dito nakita ng dalawa si Ella Joy kung saan inalok nila ito ng 2 piraso ng 50 pesos para sumama sa kanila. Dinala nila si Ella Joy pabalik sa Naga City kung saan pinilit nila itong mag-post ng malaswa sa harap ng internet. At nang tumanggi ang bata ay pinukpok nila ito sa ulo ng matigas na bagay na agad namang ikinamatay nito. Meron ding lumutang na 2 witnesses na nakamotor ng madaling araw ng February 9 ay nakita nila sina Griffiths at Bella Ruby na nagtatapon ng isang bagay sa bangin. Kinumpirma din ng mga ito na nakita nila na gamit ng dalawa ang itim na Pajero. Iginiit din ng mga investigador na nag-book ang dalawa ng last-minute flight palabas ng bansa noong February 9 para takasan ang kanilang ginawa sa bata. Ang mga sunod-sunod na hearing na naganap ay dinalhon lamang ni Bella Ruby dahil ayon sa report ay nakalabas na pala ng bansa si Ian Griffiths. Pero hindi nagtagal noong April 5 nahuli ito ng mga kapulisan sa London at kinasuhan sa pagpaslang kay Ella Joy. Pero hindi nila ito maibabalik sa Pilipinas dahil lilitisin ito sa korte sa London. Kalaunan ay pansamantala din siyang nakalaya nang nakapagpiyansa ito, pero iniutos ng judge na hindi siya pwedeng makipag-usap sa ibang tao bukod sa kanyang abogado. Dumating ang 1 taon ng death anniversary ni Ella Joy pero walang pag-usad sa kaso. At noong April 2012, sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko ang resulta ng autopsy na ginawa sa katawan ni Ella Joy. Ayon sa medical examiner, 2 tao ang maaaring gumawa ng krimen sa bata. Marami itong natanggap na pukpok sa kanyang ulo pero ang ikinamatay niya ay ang palo sa likod ng ulo nito. Meron din itong mga pasa sa kanyang pisngi at pasa sa kanyang mga braso na indikasyon na siya ay mahigpit na hinahawakan habang siya ay pinapalo. Noong August 2012, inilabas ng mga pulisya ang resulta ng DNA testing na ginawa nila sa sasakyan ni Bella Ruby. Pero lumabas na walang traces o bakas na mga blood stain ni Ella Joy sa loob ng sasakyan. At dahil sa paglutang na walang malakas na ebidensya ang prosekusyon, agad nag-request ng hearing ang mga abogado ni Bella Ruby para makapagpiyansa ito. Naganap ang hearing pero hindi naging maganda ang hearing dahil walang tigil ang patoj sa dahan ng 2 kampo kaya minabuti ng judge na wag muna magdesisyon kung papayagan ba niya magpiyansa si Bella Ruby. Natapos ang taong 2012 na hindi umuusad ang kaso at ito ay natabunan ng ibang mga issue na nangyari sa bansa.
Noong March 2013, nakakuha ng atensyon ulit sa media at press ang kaso ni Ella Joy nang lumutang sa isang report na humihingi ang pamilya nito ng 5 milyon na damages mula sa kampo ni Bella Ruby. Ayon sa pamilya ng bata, ang pinagbasehan nila ay ang halaga ng kanilang ginastos sa paglilibing at mga posibleng pera na pwedeng kitain ng bata kung ito ay buhay pa. Ang halaga ay bumaba kalaunan sa 3.5 million pesos. Sumang-ayon ang mga abogado ni Bella Ruby sa halagang ito pero hindi na ibigay ang pera dahil noong August 2013 ay pinayagan ng judge si Bella Ruby na magpiyansa sa halagang 500,000 pesos. Noong October 10, 2014, natapos ang paglilitas sa kaso ni Ella Joy at ipinawalang sala ng judge si Bella Ruby dahil sa walang malakas na ebidensya laban dito. Si Judge Esther Veloso ay hindi pinaniwalaan ang mga salaysay ng mga batang witnesses na huling kasama ni Ella Joy. Ayon sa kanya, ang mga bata ay parehong kinumpirma na ang unang foreigner at Filipina nitong fiancé ay ang mga sospek. Pero kung matatandaan mo, kinumpirma din nila na sospek din si Ian Charles at Bella Ruby sa kaso. Para sa kanya ay kahit sinong foreigner at Filipina ang iharap sa mga bata ay kukumpirmahin ng mga ito na sila ang sospek. Wala ding mga forensic evidences na magdadawit sa dalawa sa nangyari. Matapos ang kaso ay pinakawalan si Bella Ruby at ang piyansa na binayaran niya sa halagang 500,000 pesos ay ibinalik sa kanya. Ang nangyari ay ikinadismaya ng pamilya ni Ella Joy. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin nahuhuli at ang kaso niya ay itinuturing na isang cold case. Maaaring ang mga sospek sa kaso ni Ella Joy ay malaya pa rin at naghahanap ng kanilang susunod na biktima.